Hi, good evening. So, I have interviewed here one of my students, and she provide the 5 questions, about the teaching experience and how to handle your misbehaving students. So, we have 5 questions she provided here. So, this question here is what are the techniques in getting the attention of their students. So, okay, for me, based on my experience, techniques in getting the attention of my students. So, ang ginagawa ko is nagbibigay ko ng rules sa kanila, before I started to discuss the topic, So, ginagawa ko is binibigyan ko sila ng rules. So, nang sa ganun is makukuha mo yung attention nila. And sometimes nagbibigay ako sa kanila ng prizes, kung sino yung makakasagot sa sagot ng tanong ko, so binibigyan ko sila ng prizes. So sa ganung way, parang makukuha mo yung attention sa kanila ng mga bata, lalo na especially pag ang hawak mo is grade 7. So sila talaga yung kumbaga, kasi alam natin sa grade 7 is kumbaga maingay pa yan, so kumbaga sa ganung paraan nagbibigay ka ng prizes, based on my experience. So yung attention talaga nila is nasa sayo talaga. Okay, next question here is, how did they handle misbehaving student in class? So sinasabi dito is kung paano mo handle yung misbehaving student. So for me talaga is kapag nakaka-handle ka ng misbehaving students, kasi usually hindi naman naiwasan sa estudyante, bilang isang guro. So siyempre ang ginagawa ko talaga is kapag nagkakaroon ako ng discussion, tinatanong kapag merong one of my students can't listening to my discussion, so tinatanong ko yan, tinatanong ko siya kung may nalalaman ka ba sa sa discussion na to, or kung ano yung topic na meron na discuss ako. Kasi syempre ganun talaga pag ikaw ay isang teacher, ka talaga ng estudyante mo na kunwari hindi nakikinig, so syempre bilang isang guro is kailangan mong kunin yung attention nila. So yun ang ginagawa mo kapag nagkakaroon ako ng estudyanteng pasaway or hindi nakikinig sa akin. So yung ganun yung ginagawa ko, nagkakaroon ako ng question sa kanila, para kung sakaling yung mga way na kunwari sila nakikinig, so makukuha mo yung attention nila. Okay, next question asks them about their most unforgettable experience in handling experience. Well, for me, my unforgettable experience, in handling experience students. So, one time, so papasok ako ng classroom. So, my students talaga is kasi naglaro sila ng email. So, nung pumasok na ako, sabi ng mga kapasok nila, guys, pwede tayo sa upuan. So, ako ng lamesa. So, sinabi ko, go back to your proper seat now. So, mayroong one of my students na ayaw makinig kasi naglalaro ng email. So, tries ko siyang sinabihan na go back to your proper seat now kasi I'm here in front of you. So, ayaw talaga makinig. But then, tinanong ko siya, ayaw mo bang huminto sa paglalaro? Tapos ayaw sumagot. Tapos siguro na talaga ako, nainis na ako, sinabihan ko siya, lalabas ka o ako ilalabas? Ginawa ko yun kasi syempre kumbaga but then sinabi niya sa akin, ako na lumabas nakakaya. So syempre sa sagot na yun is bilang isang guro is pangit yun, yung behavior na ganung estudyante. So dapat pag ganun, so bilang isang guro is dapat mag-adjust ka na lang kasi alam naman natin na may mga
ganun talagang senaryo na yung estudyante mo is hindi marunong makiramdam, no? So, bilang isang guro is time lang po mag-adjust. Okay? Next question. This question here is the best techniques they can share in handling misbehaving students. So, yung techniques talaga na ginagawa ako talaga is for me, no? Is giving prizes, no? Kasi usually kapag nagdi-discuss tayo, so meron tayong mga estudyante na can listening while talking in front of them, no? So they can listening. So ang for me is the good thing talaga na kumbaga binibigay sa kanila is yun, nagbibigay ng prize. Kasi based on my experience ko, how many times na ako nakakaroon ng ganun. So parang nagbibigay ko ng prizes sa kanila, no? Sa aking mga students to. Ang ginagawa ko pag nagkakaroon ako ng ganun, nagbibigay ko ng prizes, nakikinig talaga sila. So yung attention talaga nila, yung mga taong kasaway, no? So hindi nakikinig sa akin. So parang nakukuha yung attention nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng prizes sa kanila. So kapag ako ay nagdi-discuss tapos hindi sila nakikinig, yun. At the same time, binibigyan ko sila ng na kung sakali after the discussion, I will give you quiz, short quiz. So, sa ganung paraan, so, nakukuha mo yung attention nila. So, yun lang po. Thank you.